Ang mga consumer daw po kasi, yung consumers, nag-e-evolve daw po yan in time. Ibig sabihin, yung mga prospect ho natin, yung mga buyers natin, yung kanilang behavior nag-e-evolve yan. 'Di ba? Nag-iiba-iba po yan. Siyempre ngayon fast phasing na, 'di ba? Dahil nga sa mga sa nangyayari sa atin kasi yung development po ng technology sobrang fast fast po niyan. Ibig sabihin may may evolution po na nangyayari po sa mga customer ho natin. May evolution po na nangyayari dun sa behavior ng bawat customer ho natin. And siyempre, kasama po sa evolution na yan, yung learning, exposure, and experience. They cannot be taken for granted. Kasi yung mga na-experience nila, kung dati pa sila nakabili, guys, di ba? Yun po yung tatandaan din po nila. Kumbaga, kung maganda yung experience po nila nung dati po silang bumibili, di ba? Maganda yung experience nila, tatandaan po nila. Kapag pangit yung experience nila, mas tatandaan po nila yan. Okay? Kumbaga may improvement kasi kung dati may mga naloko, 'di ba? Merong mga nabudol, 'di ba? Kasi kapag wala kang kaalam-alam sa binibili mo, mabilis kang, 'di ba? Mabilis ka talagang mabudol eh. Pero guys, kapag yan binentahan mo ulit at meron siyang experience ng ganon, 'di ba? Nag-e-evolve yan, nagkakaroon na siya ng learnings, 'di ba? Nag-iiba na din po yung kanyang nag-iiba na din po yung kanyang ano po, yung techniques din po niya para mapa-oo mo siya. In time po kasi dapat na pag-aaralan din po natin. Baka naman po yung mga hinahanap po ninyo via online. Kaya na hindi natin mapa-oo yan because baka meron din po silang mga experience dati na hindi nila makalimutan. At yung mga experience na yun, kailangan dapat tayo guys, tayong mga bago po na nag-aalok sa kanila ay ma-explica natin na hindi tayo katulad ng mga ibang na-experience nila. And that cannot be taken for granted. Okay? Okay, ang mga tao dati, 'di ba, ngayon, 'di ba? Ang mga tao dati pumupunta pa sa travel agencies to book flight. Pero ngayon sa online na lang sila nakafocus. Kagaya natin ngayon. Dati-rati pupunta pa tayo sa opisina ng mga developer, 'di ba? Pipila tayo ng madaling araw kapag kinukwento na po ng mga sales director natin, sina Tita Irene, Tita Hermie, Tita Merlin, Tita Aline, sabi niya, "Sir, naku, kapag noon po, noong unang panahon, na hindi naman unang panahon, noon po, sir, 90s, di ba? Or early 2000. Sir, maaga pa, madaling araw pa, pumipila na ho kami para lang po makapag-reserve, di ba? Pero ngayon, guys, nasa bahay ka lang, pero dapat mabilis ka din naman. Maging techie ka din naman para po magkaroon kayo ng inventory gamit po ang online apps ng mga developer. Di ba po ba? Mas mabilis na ngayon, mas fast-phasing, nag-e-evolve po lahat, nagkakaroon po ng magandang experience ang mga buyers po natin, lahat po ng mga naging masamang experience po nila, mag-e-evolve po yan, nagkakaroon po tayo ng bagong teknolohiya na ino-offer po natin sa kanila. Okay? Number two, as a consequence po, a sound understanding of consumer behavior is prerequisite for sustained success of any marketing program. Ibig sabihin talaga, kinakailangan po natin talagang pag-aralan kung ano man po yung mga behavior po ng ating mga consumer at mabigyan po natin sila na maganda pong na magandang experience po doon sa mga inaalok nating bahay at lupa. Okay. So napaka-importante na consider ang behavior ng iyong mga kliyente. Kinakailangan yon. Yung feeling satisfied sila. Naku, salamat, salamat. Salamat, Starla. At natupad yung pangarap ko na bahay at lupa. Dati, nangungupahan lang kami, pero ngayon, dahil lumapit ka sa amin, natulungan mo kami. Di ba? Mga ganun na bagay. Di ba? Salamat, Ate Lily, sa pag-assist mo sa amin. Ngayon, masaya na kami ng pamilya ko. Di ba? Yung mga ganon na experience. Napakasarap po. Napakasarap pakinggan. Hindi lamang po ng kumpanya, lalong-lalo na po kayo na tumulong po sa mga customer ho natin. Okay po ba? Okay po ba? May natutunan naman po ba tayo? Okay, I do hope na may natutunan tayo.
I think si Miss Hart po nandito rin. Hello po, hi. Hello. Jose. And again guys, we need to study the consumer behavior kasi ano po ba yung covers po nito. Number one is consumers in the marketplace, di ba? Ay naku, naknakan ng dami ng mga consumer, ng mga buyers in the marketplace, di ba? Ang dami kasi kahit na lumabas ka lang, simpleng lumabas ka, madaming consumer, maraming prospect, marami ka magkikitang mga buyers, di ba? Mga consumer, di ba? Maraming bumibili. Pumunta ka sa palengke, di ba? Most of them consumer yung mga 'yon, di ba? Okay, pamilyang Pilipino, consumer 'yan kasi marami tayong kino-consume, di ba? Consumers, di ba? Consumers as individuals, tayo, individually also a consumer, kayo. Consumers din ho kayo, di ba? Consumers as decision makers, yes. Di ba? Tayo guys, dati tayo ang bilis nating magdesisyon. Sino po ba ito yung nabudol na po ng Shopee? Sino na po ba sa inyo nabudol ng Shopee? Tingnan ko nga using your chat box. Sino na po ba? Yan. Marami ho nabubudol sa ano po ha? Sino na po ba yung nabudol sa Shopee? Yung, ayun, sabi Sarla ko sir ha. Ako din kasi, nabudol na ako sa Shopee. Ayun si Angge, ako sir, araw-araw. Alam po ba ninyo yon? Kaya si sir din, ako din. Alam po ba yon? Kaya ayoko nang, si Titay daw Lazada, ayoko nang buksan yung apps na mga yan. Kasi guys, alam mo po ba, kahit na hindi mo kailangan, kapag nakita mong mura at napapawaw ka talaga, naknakad naman talaga, mapapa-order ka. Pagdating naman po talaga is maiisip mo na lang, ay naku, bakit napili kita, hindi naman kita kailangan. Minsan mo lang ginamit, ngayon nakatabi na. 'Di ba? Dagdag lang sikip sa bahay. Sa totoo lang, totoo po 'yon. Okay? 'Di ba? Tayo kasi ang decision makers, 'di ba? Control ho natin kung bibili tayo o hindi. We need to decide, okay? As a individuals, guys, o kaya isang consumer po na nakuha sa marketplace, as a individual po na nakuha po sa marketplace, meron po siyang decision po kung ano po yung mga produkto po na kailangan at gusto po niya na bilhin, di ba? Consumers and subcultures, di ba po ba? Sabi ko nga po sa inyo, yan, and consumer and cultures, magkakadugtong po yan because we have the term po na sinasabi po natin, culture in selling, di ba? Meron tayong ganun na term po, culture in selling. Kasi hindi lamang tayo dapat na nagbibenta sa isang lugar, dapat kinakailangan mapag-aralan din po natin kung ano po ba yung kultura ng isang lugar na yon. Kagaya na lang po sa atin, di ba? Ang dami pong nagsasabi na, Sir, ayaw ko na ho sa Pampanga. Bakit naman? Sir, ang hirap pong bumenta dyan sa Pampanga. Ang hirap po, kailangan dapat marunong ka. Piyasa po kasi is marunong sa Kapampangan. Kailangan dapat marunong kang magkapampangan. Actually po, kinakailangan lang po, hindi naman po talaga kailangan na marunong kang magkapampangan. Kinakailangan mo lang pong malaman kung ano po ba po yung mga kultura po na sinusunod ng isang kapampangan. O ano po ba yung kultura ng isang kapampangan. Kailangan alamin natin. Especially kapag bumibili ba sila, ano po ba yung kanilang behavior? Ano po ba yung kultura nila sa pagbili at pagbebenta? Kailangan alamin po natin yon. Mapag-aralan po natin yung kanilang kaugalian, kanilang tradisyon, para nang sa gayon po ay ma-adapt natin po at makisabay tayo sa kanila. Para nang sa gayon po tayo mismo po ay ma-introduce natin sa kanila kung ano yung produkto po na gusto nating ibenta. Okay, gets po ba ninyo? Okay. Kasi guys, actually po, yung culture and selling po, kinakailangan po may ibang module po yan talaga. Kasi every part po ng Pilipinas ay may tinatawag tayong culture and selling. Ang babae, ang lalaki, di ba magkaiba din po yan? Paano mo mapapayag na bumili sa iyo ang lalaki kung babae ka? O kaya, lalong-lalo na kapag lalaki ka, kapag inalukan mo ang isang lalaki, paano mo siya mapapayag na bumili? Kasi minsan ang isang lalaki, mas madaling mapa-oo ang isang lalaki kapag babae ang nagbibenta, di ba po ba?
Kapag naman na babae ang nagbebenta sa babae, napakadali ding magbenta, di ba? Ganon, di ba? Ewan ko ba bakit kapag lalaki talaga parang nagdadalawang isip po sila kapag binentahan mo sila. Kinakailangan we need to know the cultures. We need to know the behavior ng mga buyers ho natin. Okay? Wait lang, tagahang po. Okay? Okay. Ito po After we study the consumer behavior, yung coverage po nito, kailangan nating malaman yung segment abounding. Ano po ba ito? It means by which marketers, kayo po yan, differentiate among consumer and market segments. Kailangan pong malaman natin yung demographic. Ano po ba yung demographic? Oy, importante po ito kahit po doon sa online po natin doon sa digital marketing natin, yung demographic, kailangan malaman po ninyo yan. Ito po ay importante. Hindi lamang po sa face-to-face, maging po sa digital marketing, ito pong segment bounding Kasi po dito makikita po natin kung ano po ba at ano po ba yung ano po ba yung background ng ating buyer, di ba? Halimbawa sa demographic, kailangan malaman natin yung edad, di ba? Yung gender po, yung education, yung income at occupation po ng isang consumer, yung buyer po natin. Okay, again, in demographic, yun po yan Age, gender, education, income, and occupation. Kapag pinag-uusapan naman po natin is psychographic. Ano po ba yung psychographic? Napakalalim naman ng tinidiscuss ni Sir. Ang psychographic naman po is the interests, opinions, values, and lifestyle. O yan, culture and selling na naman po yan. Sa culture and selling, pinag-aaralan din po yan, yung psychographic po na yan. Yung interest ng buyer, yung opinions ng buyer, yung values ng buyer na kinalakhan niya, at yung lifestyle ng buyer po ninyo. That's psychographic Magkaiba ang demographic sa sa psychographic. Excuse me po. And then ang sumunod po is psychological influence. Ano po ba yung psychological influence na sinasabi natin? This is the personality, the self-image, the risk involvement, the attitude and beliefs. Again, beliefs, di ba? Okay. Hindi man natin po hindi naman po natin na binibigyan ng big deal kung ano ang relihiyon po ng bawat isa sa atin. Pero po sa isang tao po na nag-aalok ng properties, napakalaking bagay din po yung nairespeto natin yung beliefs din po nila. Okay, yung pinapaniwalaan po nila. Okay? Yun po yung psychological influence, yung personalidad po niya, yung iningatan po niyang image. Ano po ba? Yung self-image, yung risk involvement, attitude, and beliefs po ng isang buyer. That's psychological influence. And fourth is social influence. Ano po ba ito? Yung, di ba, pinag-usapan natin kanina, yung culture, subculture, social class, reference group, at saka yung household. Okay, again, social influence, yung kultura, yung subculture, yung social class, yung reference group, at saka po yung household. Yung kinabibilangan niyang grupo. Yung social influence niya, saan siya aktibo. Okay? Marketplace behavior. Okay? We need to recognize the needs, response to marketing and communication, price and product acceptance. Di ba? Ano yung price and product acceptance? Yung bang mga inaalok mo, katanggap-tanggap ba doon sa lugar kung saan mo, di ba, kung saan mo pinopromote yung produkto mo. Di ba? Kinakailangan alamin po natin the price and product acceptance. Di ba, katanggap-tanggap ba? Okay. Alam mo ba yung needs niya? Di ba? Okay. Consumption behavior. Okay. Yung consumption behavior, ano po ba ito? Yung konsumo niya. Okay. Pagko-consume niya. Situation, yung usage niya, the satisfaction, at saka yung pagiging loyal niya. Alam po ninyo, may mga loyal na buyer talaga. Ayaw nilang kumuha sa iba kahit mas mahal po doon sa kanilang kinukuhanan. Nagiging loyal sila. Bakit? Kasi they build a rapport. Kaya napaka-importante nung rapport They build a friendship between the consumer at saka po nung
nung sellers natin. Okay? Okay, this is the model of consumer behavior. Number one, in the marketing and other stimuli, guys, syempre we need the product, the price, place, and promotion. On the other side naman is the economic, technological, cultural. Okay? Kailangan natin malaman po yan at isa-isahin. Okay? The product, the price, the place, and promotion. Okay? The economic, the technological, the political, and the cultural. Okay? Kasi kinakailangan natin malaman din po kung ano mga yung mga pinapaniwalaan po nila, katanggap, yung sinabi natin kanina, katanggap-tanggap ba yung presyo, katanggap-tanggap ba yung produkto na inaalok ninyo sa isang individual. Okay? And the buyer's black box, the characteristic affecting the consumer behavior and the buyer's decision process. And then the buyer's response, the product choice, the brand choice, the dealer choice, and the purchase timing and purchase amount. Okay, marketing and other stimuli, then the buyer black box, and the buyer's response. Okay, this is a model of consumer's behavior. Though malalim na po ito, pero tayo kasi meron din po tayong sinusunod po na model po ng mga consumers po natin. Kagaya din po nito, may mga isinasaalang-alang tayo, yung presyo, di ba? Lagi naman po ninyo yan. Di ba? Ano yung mga trabaho po ng mga kliyente po natin, di ba? Ano po ba yung decision process nila? Ano po ba yung pamilya ba nila involved sa pagdedesisyon po ng inyong mga buyers, di ba? Involved po ba sila? O nakakapekto po ba yung mga behavior po o kaya po yung mga attitude po, 'di ba, ng mga pamilya po ng talagang buyer, ng principal buyers natin, 'di ba? Eh kapag pa ang buyer, po yung SPA, halimbawa ang buyer o FW, ang SPA po niya ba ay very responsive, 'di ba po ba? Kinakailangan masalang-alang po natin ito na pag-aaralan natin, may mga checklist po tayo so we can able also to have a very smooth transaction. Diba? Powerful po kasi kapag meron po tayong sinusunod na process po kapag kino-close ho natin si buyer. Kapag dinidesign ho natin kung paano natin haharapin, kung paano natin pag-aaralan yung behavioral po ng isang buyer. Hindi ang mga buyer po hindi ho magkakatulad yan. Iba-iba po ang ugali ng mga buyer. Kaya kung naka-close ka sa isang ganito, effective yung technique mo na ganito, kasi katanggap-tanggap doon sa buyer mo yung pinresent mo nito. Kaya bumili siya sa iyo. On the other hand, bakit hindi mo na-close ito? Same naman techniques na ginamit mo doon sa buyer number 1. Kasi sa buyer number 2, hindi ka tanggap-tanggap po kasi yung presentation mo sa kanya. Kaya yun po yung sinasabi namin. You need to have to check the customer background and behavior po ng consumer po ninyo. Gets po ba ninyo? Nakikinig po ba kayo? I hope po na nakikinig po tayo. And then meron na rin po kayong mga natutunan. Okay. Sa consumer po kayo, it is always the satisfying the consumer need is more important than the expectation of the management. Okay. Ayun po. Na. Alam po ninyo, sa amin po, dito po sa management, okay, mas importante sa amin po, naibigay po natin yung consumer needs po. O yung parang din yung mga customer service po. Parang ganoon, customer service. Dapat maganda yung customer service mo as a sellers po. Mas importante sa amin na mas masaya po si sellers. Okay? Kinakailangan po na ma-satisfy natin si sellers dun sa kinuha niya ng buyer. Para nang sa gayon po, kapag satisfied po ang mga buyers natin, magja-jump na po tayo doon sa tinatawag nating paid up. Di ba po ba? Sa paid up na tayo. Kapag paid up, ibig sabihin po yan, tuloy-tuloy na si buyer. Kasi masaya siya sa kinuha po niyang property sa atin. Okay? And for survival, there is not option before the companies but to understand and adapt to consumer motivation and behavior. Okay? Kaya importante sa amin that you need to satisfy your client, your customers need, more than that, yung expectation namin po. Okay, ng management. Ang expectation lang po namin is for you to help more people po to have their dream of house and lot. Yan lang naman po yung expectation namin sa management. Okay?
Okay, sabi po dito, effective marketing can positively influence the consumer, provided the product service offered satisfies her needs and expectations. Yes, definitely. The right marketing program can activate a latent demand and lead to a successful sales. Again, guys, hindi lang tayo dapat benta ng benta ng benta ng benta. Kailangan din tayo po ng marketing program. My beloved sales director, we need a marketing program so we can activate all the salesperson po that we have right now. And also, that will lead to successful sales po. Ang bawat isa magiging masaya kapag may proseso, magiging masaya kapag may programa. Marami tayong matutunan, marami tayong mapa-activate if we have that marketing program that would help our people po to activate po. Okay? Yan. Okay. Ano naman po ba yung marketing or motivational research? Ano po ba itong what is motivational research? Ang motivational research is the study to explore the factors that motivate consumers in making choices. The techniques delve into the conscious, subconscious, and the unconscious state of the consumer. Ang lalim naman po niyan, di ba? Ito lang po, ang pinaka-importante yan, bakit importante ang motivational o yung to motivate our consumer. Para nang sa ganyan po ay, ano po yun, mas mapapataas po natin kapag motivated po ang consumer, mas mapapataas pa po natin yung closing, yung closing ano po natin, process po natin. Di ba po ba? Okay. Halimbawa po ito, di ba? RCD Royal Homes sells the natural environment and climate rather the house built. Ibig sabihin, ang binibenta po ng RCD Royal Homes in Silang Cavite, not just only na mura siya, but also hindi lang po yung climate niya, di ba? But also the natural environment that we have in Silang Cavite. Ibig sabihin, hindi mo man lang binenta po yung house built niya, ang binili po ng ating po mga buyers yung masarap na klima at yung magandang environment. In time comes po na gusto po nila talaga doong mag-retire, mas magaan ang buhay po nila. Okay? Subconsciously, napapa-oo natin sila without checking the ano po, ano po 'yun, checking the ano po, technicality of the ano po, of the properties of the house. Pero napa-oo natin sila subconsciously because of the perks na makukuha po nila. Ano po ba 'yon? Yung magandang klima at saka po yung natural environment that we have in Silang Cavite. Di ba po ba? Okay. Women don't buy kojic acid soap or gluta, they buy hope. Ito po, di ba? Ang babae daw, hindi sila bumibili po ng kojic acid or ng gluta. Kasi ito naman, hindi, siguro po yung probability po na puputi tayo with kojic acid and gluta is onting percentage lang po yan. Ha? Hindi mabilis na process po yan. Siguro, makakailang klaseng sabon ka muna bago kanya paputiin. Di ba? Kung maitim ka naman talaga, babalik at babalik din naman yung pagkaitim mo after mo mag-stop ng gluta. Because, guys, ang mga produktong pong ito, hindi po nila binibenta po yung sabon mismo. Ang binibenta po nila is the hope. Yung pag-asa na puputi ka, yung pag-asa na magiging mestiza ka. Nakita po ba ninyo yon? Ang sabon na po na kojic at saka ng gluta, hindi po yung bar soap mismo ang binenta. Ang binenta po niya yung pag-asa na puputi ho tayo. Di ba? Ganun ho tayo. Di ba? Kahit po yung binibili ho natin na, ano, na gluta capsule, di ba? Hindi natin binibili po yung gamot na yon. Na binibili ho natin is we are hoping na puputi tayo at kikinis tayo at mawala yung mga pekas natin sa balat. Di ba po ba? I am right. Tama po ba yon? Guys, yan po yung tamang marketing. Di ba po ba? We don't need to sell the technicality of the project, but also we need to sell kung ano po ba at gaano kagandang mamuhay doon sa lugar na yon. Ano po ba yung perks? Di ba? Baka nakakalimutan na po natin yung mga bagay na yon sa pagbebenta. Okay? While buying a Rolex, people don't buy a timekeeping machine, rather style and social status. Yes! Kapag Rolex ka, ano sinasabi po natin?
Di ba sabi natin, uy, si boss naka-Rolex, mayaman. Di ba po ba? It's always social status. Di ba po ba? Hindi naman natin ginagamit usually sa, oo nga, nandiyan yan sa time, di ba? Pero mas more on the social status. Di ba? Kasi yung brand kasi guys, ng Rolex ay talagang pina-up nila yung brand. Talagang pinromote nila na ang Rolex ay isang mamahaling produkto. Kaya ang nasa mind po ng mga buyer ng Rolex is kapag bumili ka nito at meron ka nito ay isa ka sa mga mayayaman. Nakita po ba ninyo? Okay, may natutunan po ba kayo sa sinasabi at kinukuwento ko po mga dear sellers po? I do hope po nakakatulong po ako sa inyo. Dapat importante po at the end of the day kasi po kaya bakit ko po tinatanong po na may natutunan kayo kasi po itong oras na ito talaga po lalong-lalo na Independence Day po baka nasa higaan po tayo, di ba? Nagre-relax lang po. Okay. And I do hope sana nakikinig po tayo lahat kasi I am very positive na makakatulong po ito sa mga buyers po ninyo. Okay? And the factors affecting naman, yung nakaka-apekto naman po sa consumer natin. Okay? Ano po ba ang mga to? Sa consumer behavior, this is the factors affecting consumer behavior, lalong-lalo na yung culture po. Okay? The values. Okay? Values kasi, kinakailangan dapat kapag sinabi nating honesty, ang RCD is an honest brand, kailangan dapat tayo rin ay honest. Okay. Perceptions. Fair and lovely will make you fairer. Di ba? The perceptions, di ba? Kagaya po nung sinabi natin kanina, dun sa Kojic at saka po yung sabon, nagluta, di ba? Okay, ano yung perception po ninyo? Bakit kayo bumibili po ng mga ganitong produkto? Subculture, group of people with shared value system based on common life experience. Ibig sabihin, ito po yung mga tao po na pare-pareho po yung pinaniniwalaan, they share the value system, lalong-lalo na po, they are sharing their life experience kasi halos pare-pareho sila ng mga life experiences sa buhay o kaya naman po life experiences sa pagbili ng isang produktong ganito. Okay, example, Hispanic consumers, African American consumers, Asian American consumer, mature consumers. Okay, ito yung mga example po ng mga consumers natin. Social class, people within a social class tend to exhibit similar buying behavior. Di ba? Kaya kinakailangan kapag pinag-uusapan natin na social class, dito na po pumapasok kung anong klaseng pamumuhay meron po yung ating mga buyers. Okay, example, we need to know the occupation, income, education, and wealth of the buyer. Okay, this is the social class naman po. Okay, yung values, perception, subculture, dapat malaman natin na iba-ibang lugar. Halimbawa, hindi na lang po yung example, di ba, Hispanic consumer. Sinasabi natin, Kapampangan consumer, Bulacan consumer, Cavite consumer, di ba po, Quezon consumer, Batangas consumer, Laguna consumer. Okay? But mga bata, mga matured na consumer, ano po ba yung mga values, perception, and subculture po nila? Okay? Factors affecting consumer behavior, again, personal influences naman. Nasa personal influences tayo. Okay, for personal influences, kinakailangan malaman natin yung edad, the family life cycle stage, okay, occupation, economic situation, personality, and self-concept. Sa lifestyle naman, identification ng inyong mga consumer buyers, kailangan malaman natin yung garina, sinabi ko na po sa inyo, ano po ba yung mga activities nila? Ano po ba yung mga interest nila? Ano yung mga opinions nila? Di ba? Kaya bago po ninyo kitain, bago kayo mag-meet up ng client ninyo, you need to know the background of your consumers para magkaroon ho kayo ng rapport, mag-jive yung personality ho natin. Okay, factors affecting consumer behavior again. Motivation, beliefs, attitude, perception, and learning. Okay, this is a psychological factors po. Okay? Ang motivation po kasi it refers to an activated state within a person that leads to goal-directed behavior. Okay, it consists of the drives, urge, wishes, or desires that initiate the sequence of events leading to a behavior.
Example, RCD Royal Homes Tuwi Batangas, 0 down payment promo. RCD Royal Homes Reserve Now, pay next year promo. May mga ganun tayo dati eh. That's a motivation, di ba po ba? I-motivate mo sila na bumili because RCD Royal Homes Tuwi Batangas, 0 down payment. Minomotivate mo silang bumili because RCD Royal Homes in Bataan is reserve now, pay next year promo. Di ba po ba? O kaya naman kapag ang Apex Homes, di ba? 50% reservation fee. Di ba? May mga ganon. Okay? Ikinukuha natin yung motivation po nila. Motivation begins stimulus that leads to the recognition of a need. Kumbaga, excuse me. Kumbaga, nanunood sa kaibuturan nila ang sinasabi mo. Okay. Again, tanong, yung po ba yung sinasabi ko ngayon, nanonood po ba sa kaibuturan po ninyo? Okay. Nanonood po ba sa kaibuturan ninyo yung pinag-uusapan natin ngayon? I hope po na meron po. Ang hirap po talaga pag online no po. Talagang constant po yung pagtatanong talaga. Palagi kami magtatanong po kung talagang may mga natutunan po kayo. Okay? Kapag face-to-face, alam na alam mo po kasi may interaction po tayo, nakapagtanong po tayo. Okay? Need recognition occurs when a perceived discrepancy exists between an actual and a desired state of being. Number one, needs can be either innate or learned. Pwede mapag-aralan yan. Needs are never fully satisfied. Feelings and emotion accompany needs. Kailangan natin pong ma-recognize ang mga need kasi. Okay, this is a need recognition sa mga buyers po natin. Okay, yung mga needs nila dapat po mapag-aralan natin. Ang mga needs po, hindi ho talaga yan na fully satisfied. And we need to know the feelings and emotion po. Batay po sa needs po ng mga buyers po natin. Expressive needs involve desires by consumer to fulfill social and aesthetic requirements. Yung mapapa-thank you God na lang sila sa binili nila, di ba? Yun yung mga expressive needs, di ba? After mo po ma-close, di ba? Mapapa-thank you na lang talaga kayo. Thank you. At nakabili ako. Thank you po. At may nag-alok sa akin. Maraming salamat, SPUMST. At tinulungan ninyo ako. Yung mapapa-thank you God na lang sila sa binili nila. Okay. The types of emotion. This is the 10 types of emotion people experience. Okay. Huwag naman po sana itong mga ito, yung mga emotion people experience. Nakakatakot po kasi ang mga iba dito eh. Okay? Alam po ba ninyo, ginagamit natin din po itong mga emotion na to kapag nagkakaroon po tayo ng Revalida. Namimiss ko tuloy yung mga Revalida session natin dati eh. Kasi may mga sample-sample tayong mga ganito na mga padrama-drama, okay? Para ma-practice po ng mga bago nating recruits. Number 1, disgust. 2, joy. 3, sadness. Fear, shame, interest, surprise, anger, galit, contempt, o yung feeling worthless, at saka guilt. Yung nagigilty ka, bakit ka bumili? Di ba? Nagigilty ka, nagigilty po yung buyer, bakit yun yung napili niya, eh hindi naman yun yung dream house niya. Huwag naman po sanang ganon. Okay? Yan po yung mga emotion that people experience. Hindi ka man buyer, seller ka man, this is the emotion that we have to experience. Okay, this is the Maslow hierarchy of needs. Self-actualization or yung self-development. Esteem needs o yung self-esteem or yung status. Social needs, the sense of belonging and love. Safety needs, the security and the protection. And physiological needs is the hunger and thirst. Okay, ito po yung hierarchy po ng needs po natin. The self-actualization or yung self-development, yung esteem needs natin, the status o yung self-esteem po natin, the social needs, the sense of belonging, the sense of love, safety needs, we need the protection and security, especially yung buyer ninyo. Kailangan nila ng seguridad and protection. The physiological needs, which is the hunger and thirst, di ba?
Kasi nga, the end of the day, di ba, kailangan dapat makuha natin yung mga behavior po ng ating mga buyers. Dapat nandun po yung hunger at saka po yung pagkauhaw nila doon sa binalok po nating produkto sa kanila. Di ba po ba? Okay. Actually po, this is the 6 risk reduction strategies. Okay. Hindi ko na po i-explain po ito kasi medyo napahaba po yung session ho natin. Okay, to 18. Ayoko rin naman po kasi na sumobra na po yung information para po may mga matatandaan pa po kayo at the end of the day. We can ano naman po ito we can have another session if ever po. Okay. This is the 6 reduction strategies. Be brand loyal and consistently purchase the same brand. Buy through brand image and purchase a quality national brand. Buy through store image from a retailer that you trust. Seek out information in order to make well-informed decision. Buy the most expensive brand which is likely to have high quality financial risk. Actually po, hindi ko na discuss ito because may mga next session naman po tayo. Pwede natin po itong isa-isahin po na makakatulong po sa pagbebenta ng bahay at lupa. Okay. Ito po naman po yung consumer decision-making process. Again guys, paulit-ulit man, napaka-importante po kasi nung sinabi natin kanina. This is to sum up po. Okay. Cultural, social, individual, physiological factors affect all steps. Kailangan natin talaga pong they are needing recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase and post-purchase behavior. Ano po ba itong mga to? Okay, ito po yung mga process po ng decision making ng ating mga consumer. Okay, one by one importante po 'yan. So that we can able to to have the post-purchase behavior ng buyer natin. Ano po ba ito? Guys, yung need recognition, information search, evaluation of alternatives, 'di ba? Yung parang ano po ito, sales process, guys. Sales process po ito, katumbas ng sales process po ito, yung mga decision making ng inyong buyer. Kapag naipaliwanag ninyong maigi, naayos ninyong maigi, na-present ninyong maigi, at na-close pa nyo nito ng maayos kay buyer po ninyo, ano yung magiging outcome nito? Magiging masaya si buyer. Kapag naman dinadali ninyo si buyer, pinilit ninyo si buyer, hindi pa talaga siya nagde-decision at hindi pa yung talaga ang gusto niya, napilitan lang siya because gusto lang ninyo talaga makaklose. Ano yung magiging post-purchase behavior po ni buyer? Siyempre, madidismaya siya kasi hindi siya masaya sa binili niya. Okay? Okay, what activates the need? Okay, the need po, pa-activate po natin yan. Number one, it is important to have time. Yung time po kasi importante po yan. And secondly is the market influences, the individual differences, the product consumption, the product acquisition, and the change circumstances. Okay. Kailangan lang po natin malaman yung need. Okay. Kailangan lang natin matumbok po kung ano ba yung ano ba yung pangangailangan, ano ba yung mga gusto ng mga kliyente po natin. Thereon po kapag nalaman natin kung ano yung kailangan gusto ng mga buyers po natin, mapag-aaralan natin isa-isa po. Po kung pinag-aralan ninyo naman po yung mga background ng buyers po ninyo, you can also know kung ano po ba yung mas kailangan, ano po ba yung applicable na po pwedeng may offer po sa buyer po ninyo. Saan pasok po na presyo, pasok na subdivision po yung nung klaseng buhay po ng buyer ninyo kasi pinag-aralan na po ninyo yung background ng buyer. Okay? Okay. When the current product services is not satisfying the need, di po yung sinasabi po natin, kinakailangan po tayong malaman natin para nang sa gayon is mas mapigilan po natin yung mga negatibo pong mangyayari at the end of the day dun sa mga buyer natin. Kumbaga, para po maiwasan natin na hindi sila masatisfied dun sa mga binili po nilang produkto sa atin. Okay? Kailangan na kailangan, guys, at the end of the day, sabi ko pa nga, kapag happy ang buyer, happy din po ang seller. Okay? Siyempre po, number one, kailangan natin masatisfied. Kailangan natin magbigay ng serbisyo kay buyer. Kasi
hindi siya magiging masaya kapag hindi po maganda yung service natin. At hindi rin po magiging masaya ang ating mga buyer kapag, number one, is kapag may gusto po siyang, ano po ito problema natin po ito eh, lalo-lalo na sa mga developer. Yung ano po, yung inventory, 'di ba? Yung slot. Naku, yan, alam po ni Tita Irene yan, yung pagbibigay po ng inventory po. Okay? Halimbawa, may mga buyers tayo na ganito, ganyan, mga inner lot, 'di ba? Hindi tayo mabigyan po na agad. Hindi natin mabibigyan po ng hindi natin may deliver kay buyer, 'di ba? Yung property na gusto niya o yung slot na gusto niya o yung inventory na gusto niya. Therefore po, hindi natin masasatisfy yung service kay buyer. When another product service seems superior to the one currently in use. Okay? Kapag bumili si buyer sa inyo, tapos, minsan kasi guys, may mga ganun na buyer eh, na mas may nag-alok sa kanila na mas maganda at mas maganda yung serbisyo na compare tuloy po yung nauna pong nagbigay po ng serbisyo. Iwasan po natin yon. Para sa akin po, napaka-importante ng customer service po kay buyer. Okay? Para masaya po siya, para maging loyal siya sa inyo. Okay? Hindi ko na ho papaanuhin po. Isa-isahin po para po meron tayong mapag-usapan tayo. Okay? Pag-aralan naman po natin yung evaluation of alternatives. Okay? Number one, the product attributes. Ano po ba yung product attributes? Evaluation of quality, price, and features. Importante po yan na evaluate po natin quality po ng mga binibenta natin bahay at lupa. Yung presyo, yung features po. Di ba? Kailangan alamin po natin yan. Kapag nagbebenta ho kayo ng real estate, pag-mute po. Okay. Thank you po. Kapag nagbebenta ho tayo ng bahay at lupa, kinakailangan may evaluation ho tayo ng kalidad, ng presyo at saka ng features po. Okay? Degree of importance. Which attribute matters most to me? Okay. Ano po ba yung mas importante sa akin? So parang brand beliefs. What do I believe about each individual brand? Di ba? Ano po, halimbawa, ikilalagay po ninyo yung sarili niyo as a consumer, di ba? Ano po ba yung pinaniniwalaan po ninyo sa bawat na developer na binibenta po ninyong properties? Okay? Kinakailangan alaman po natin iyon. Ano ba yung pinaniniwalaan ninyo? Ito pang developer na ito madaling kausap, mag-take out. Ito pang developer na ito mabilis bang mag-construct. Ito pang developer na ito ganito, ganyan. Okay? And next is the total product satisfaction. Based on what I am looking for, how satisfied would I be with each product? Na-meet ba ang expectation ko? Di ba? Na-meet ba yung expectation ko po ng isang produkto na to? Na-meet ba ng buyer ko yung gusto niyang house and lot na in-offer ko sa kanya? Nakatulong ba ako sa buyer ko sa pagbebenta ng bahay at lupa sa kanya o dun sa kamag-anak niya? Okay? The satisfaction, guys, importante yon. And then the evaluation of procedure. Choosing a product and brand based on one or more attributes. Kinakailangan, guys, wise din tayong mamili po ng produkto. Kaya tayo po ngayon, meron tayong mga lead projects na gusto nating i-focus natin. Because the lead project po ay yung mga project po talagang pinagkakatiwalaan natin at mahusay kausap at mabilis po mag-construct. Okay? Kinakailangan, we need to choose a product po na talagang magsasatisfied po doon sa mga needs and want ng ating mga buyers. Okay? Kinakailangan, in the purchase decision, purchase intention, desire to buy the most preferred brand. Okay? Desire to buy the most preferred brand. Okay? Kasi guys, kapag yung attitude of father at unexpected situational factors, this is nag-aka-epekto po ito sa purchase decision po natin. Purchase decision po ng isang buyer. Okay? Kinakailangan guys, sinasabi ko po, kapag talagang kayo po, tayo po, ano po bang klaseng service ang gusto natin para mapa-oo tayo sa isang produktong binibenta ng iba? Yeah? Parang it is putting yourself in the shoes of others. Okay? Ano po ba yung mga aspeto na isinasaalang-alang mo bilang isang consumer bago mo bilhin ang isang produkto?
kailangan dapat makita mo din po, di ba? Kung ano po yung magiging epekto po, di ba? Epekto po ito ng sa yung buyer at sa yung sarili. Okay? So we can able to have that purchase decision, successful purchase decision. Okay? Okay. And then po, yung post-purchase behavior. Dapat consumer expectation of product performance ng ating consumer doon sa produktong inalok mo sa kanya, the product's perceived performance. Kasi guys, dalawa lang po ang pupuntahan po niya yan. The first one is the satisfied consumer and the second one po is the dissatisfied consumer. This is the cognitive dissonance po kasi. The state of having inconsistent thoughts, beliefs, or attitudes. Kasi hindi mo napag-aralan siguro yung background ni buyer. Hindi mo ba napag-aralan yung belief ni buyer kaya dissatisfied yung customer mo. On the other side naman, napag-aralan mo po yung belief at yung pong background ng buyer kaya sobrang satisfied ni customer. Kasi guys, kapag pinag-aralan mo yung mga bagay na yan, talagang magkakaroon po ng change. Magkakaroon po ng magandang resulta. Di ba? Yung pagbibigay mo po ng serbisyo doon sa mga consumers po ninyo. Kasi minsan kasi tayo po mahilig po tayong ano po 'yan, mahilig po tayo sa express, yung parang shortcut. Ayun po, yung ano po natin eh. Marami ho sa atin na mahilig sa shortcut, marami ho sa atin na mahilig po na mabilis ang pong transaction. Hindi muna natin pinag-aaralan, hindi muna natin binibigyan po ng option, hindi muna natin chine-check yung background, hindi muna po natin isinasaalang-alang kung ano mararamdaman ng buyers natin. Guys, yun po yung mga nagfe-fail talaga. Kailangan na kailangan, as an individual, as a seller, you need to have the marketing strategies and marketing, ano po yun, marketing plan po talaga, lalo-lalo na po sa pagbenta ng bahay at lupa. Kasi napaka-importanteng isipin natin bilang isang agent, bilang isang unit manager, bilang isang salesperson, at bilang isang sales director, na unahin natin ang gusto at pangangailangan ng ating mga customer. Sa lawak po ng nasasakop ng sales, napakahalaga na matutunan natin ang napakahalagang aspeto ng pagbebenta. Okay? Narito ho kami, alam po ba ninyo, RCD Realty Marketing Corporation is the real estate marketing na nagbibigay po ng napakaganda pong serbisyo. Talaga po ako, naniniwala ako kasi ang dami kong nakausap na po ng mga brokers po kapag nagmi-meeting kami. Sir, walang kapantay si RCD when it comes po sa support talaga. Kami sir, after po na inorient namin, bahala na po sila lahat. Bahala ng sales director namin na magkadi sa kanila. Hindi na ho namin tinatouch yan. Yan ang sinabi ng mga broker. Pero sa inyo po, nalaman po namin yung mga proseso po ng pagbibenta ninyo at yung proseso ninyo sa mga sellers ninyo. Grabe pala po yung support na binibigay. Totoo po yan. Hindi ko na po babanggitin kung sino po mga brokers na nakausap po. Okay? And nakakatuwa po, yung mga nanggaling sa RCD, ina-adapt po nila yung tinuturo po ni RCD Realty Marketing Corporation. Okay? Kailangan nating matutunang tumayo sa sarili nating paa para anumang hamon ng buhay ang dumating, makakayanan natin po ito. Kasi po, do not rush success. Kapag mas matagal at mas pinaghihirapan mong makuha ito, mas may enjoy mo ang buhay once na maabot mo ito. Maraming salamat po. Naway marami ho kayong natutunan. Alam ko po na kapag ganito po talagang pagkakataon at ganito pong platform, medyo nakakatamad po talaga and napaka-busy. May mga ginagawa ho tayo, lalong-lalo na po holiday po ngayon. But anyway po, alam ko naman po, deep in my heart, deep in your heart po ay may mga natutunan po kayo sa mga session po natin ngayon. Again, maraming salamat po sa pagkakataon and I do hope po yung proseso po ay may practice po ninyo. Isa buhay po natin. Yun yung pinaka-importante. Okay, mapagod man tayo, mamaos man tayo, ang pinaka-importante po doon ay sinasabuhay po natin lahat ng mga aral na binibigay namin po sa inyo. Especially ni Sir Chris at saka Thank you so much and God bless po sa iyo. Thank you, sir. Okay, thank you so much po. And siyempre po, ang susunod po nating magpe-present po ngayon, ang ating butihing Executive Vice President. Siyempre po, siyempre ang naniniwala na kapag ang Pilipino
ay may mabuting puso, malakas, at saka po, siyempre by prinsipyo. Walang iba ang ating EVP po, si Doc Chris po. Sir Chris, take it Yeah, away. Maraming thank you. salamat po. Maraming salamat, AVP Sortos. No? I hope everyone got the message of our dear AVP. Ano po, let me share lang po my short presentation with you. Okay, so ayan, nakadata lang po ako ngayon. Naririnig po ba ako, everyone? Gusto ko lang po Yes makita. po. Yes, sir. Yes, Ayan. sir. Yes, sir. Malinaw Ayan, po. thank you very much. So now, magandang umaga po sa inyong lahat. At this is a special seminar para po sa inyo mga ka-RCD. So let me start my presentation. So we call this, tinawag namin ito na Sir Tos na TGIS. Thank God I am a sales person. Okay? So Here's the #1 song but on before our that, list. sorry. Play. Okay, but before that, I would like to greet everyone. Isang mapagpalayang umaga po sa inyong lahat, mga ka-RCD at kapwa Pilipino po na naniniwala sa isang malayang pamamahayag. Okay? So mabuhay po ang Pilipinas. Okay, so today po dahil po ngayon ay kalayaan, araw ng kalayaan. Sumalaya po tayong gusto namin ni Sir Tos makapaghatid sa inyo ng mga idea na naranasan natin in the past at mararanasan pa natin in the future. So, mga ka-RCD, dalawa po ang aking talk. I have two talks this day. One is thanking God and the other one is declaring to the whole world na ako po ay isang salesperson o salesman. Okay? So, diyan lamang po iikot ang aking discussion. So, let's start po. So, under all is the land. Yan. So ano kaya ang ibig sabihin ng under all is the land? So ang negosyo po natin ay real estate. Di po ba? Sabi nga no, karamihan po na makikita ninyo ay lupa. So ngayon po, napapanahon din po, ngayon araw ng kalayaan, ngayon po ay gusto natin ihayag yung ating saloobin tungkol sa ating teritoryo. Di ba? So, since hindi lang po produkto natin ay lupa dahil tayo po ay nasa real estate, pero aminin po natin ang katotohanan na ang pinag-aawayan ngayon ay mga boundaries. No? Yan po ang pinag-uusapan natin ngayon, sovereignty. Sino ba ang may karapatan sa mga lupaing ito? So, ibig sabihin, in demand tayo. No? Tayong mga salesman kasi po ang produkto natin sa negosyo natin ay lupa. So mararapat po natin ano ba yung tamang ethics, no? Kanina po binanggit na ng ating dear AVP, no? Ano yung mga behavior towards gaining on something, no? Gaining on sale, gaining on personal development, and gaining as a whole, no, sa ating organization. So lupa, no, under all is the land. Paano ba natin i-utilize yan? Paano natin gagamitin ng tama? At ano yung tamang pamamaraan? Paano po talaga gamitin yung ating resources? Bilang isang mga, hindi po amoy lupa, no? Hindi tayo amoy lupa. Bilang isang, ayan, si Ate Merlin di yan naniniwala sa amoy lupa, di ba? Ayan po ay, bilang isang manlulupa, di ba? Okay, so, ayan po, dahil po araw ng kalayaan ngayon, gusto ko po muna magbigay ng trivia. Okay, so Miss Angie, yung ating branch head, mamimigay po ako kada po tamang sagot sa chat box. Kung sino unang makasagot, unang makasagot po ng aking katanungan, I will be sending sa GCash nyo to win 100 bucks. Okay? Okay po ba tayo dyan? Kung sino unang makakasagot ha? So, paunahan tayo. So, hindi po sasagot via audio. Tandaan po, ang sagot po via chat. Kung sino, para malaman natin kung sino po ang mananalo. So, trivia. Dahil po araw ng kalayaan ngayon, gusto ko malaman kung kayo po talaga ay totoong Pilipino. Baka naman yung iba sa inyo dito ay Pilipino pero mukhang Amerikano. O kaya naman Pilipino pero mukhang sorry Sir Tos, hindi ko sasabihin na Chinese. Na Chinese si Sir Tos kasi ay yung ating AVP kasi po ay medyo singkit yan. Hindi ko alam kung Koreano ba. Okay. So anyway po, no, it's not in the appearance, no, it's how really we know
who we are, no, as Filipino. Okay? So meron no akong 4 na katanungan that will win 100 bucks pagka kayo po ay unang nag-type ng sagot at tama, kukunin po ni Ma'am Angie ng ating branch. Nandiyan ba si Angie? Angie, nandiyan ka ba? Sir, dito po. Okay, so ready na po ba lahat? Ready na po ba sa trivia natin? Ready na po ba? Thumbs up nga po kung ready na before we start our session. Okay, to win 100 bucks. Okay. Naku, nandito pala si Pat. No? Matalino to, si Patty man. Dapat huwag tayong ano. Okay, so ready na. Okay, so thumbs up ang ating si Ma'am Irene. Okay. So first question. Dahil araw ng kalayaan, unang katanungan ko po ay, sino at saan idineklara ang araw ng kalayaan? Okay? Sige po. I will give you 10 seconds to answer. Sino po at saan? Ayan, di ba? Sa Luneta, sa Silang Cavite. Okay. Yon, teka lang. General Emilio Aguinaldo. Okay, mukhang may nanalo na tayo. May nanalo na ba tayo? Parang may nakita na ako na unang nag-chat. Exact dapat, hindi pwedeng Cavite lang, ha? Tama po, sino nakakuha ng tamang sagot? Emilio Aguinaldo at Kawit Cavite po ang Kawit tamang Cavite. sagot. Di ba, Ayun. Sir Tos? Sino po unang nakasagot? Ate Joy. Sino po? Si Ate Joy. Ate Joy, mukhang sinerch mo to, ah. Emilio Okay, so Aguinaldo, Kawit Cavite. yan. So may nanalo tayo. So yung nanalo na po, hindi na ho pwedeng sumagot sa susunod, ha. Bigyan natin ng chance yung iba. Okay, so send po ninyo yung GCash. Right after this, isi-send ko agad sa inyo yung 100 bucks. Okay? So don't worry po, naka-ready po ako mag-send mamaya. Okay. So next question. Okay, next question. So the winner for number 1 question, si Ate Joy. Next question is, asa na yon? Noong araw ng kalayaan, wala pang lyrics ang Lupang Hinirang. Sino po ang gumawa ng lyrics ng Lupang Hinirang? Okay, so sige po. Okay, type on the chat. Sino ang gumawa ng lyrics? Kasi nung araw ng kalayaan, wala pang lyrics yan. No? Apolinario Mabini ba? Sige, tingnan natin. So medyo nabuhay na Sino po yung na Apolinario. naglapat? Oh. Julian Felipe ba? Sige po. Sino pa? Anybody? Julian Felipe. Okay, mukhang wala pang tumatama po. Julian Felipe. Felipe ulit. Naku, wala pa ya. Teka lang. Palma. Ate Joy, hindi na po pwede sumagot. Ate Joy. So ang winner po natin ay si Lily Luz po. Okay, Jose Palma. Okay, so Jose Palma ang nagsalaw ng lyrics. Gumawa ng lyrics, pero ang musician compose noon ay si Julian Felipe. Okay, so Jose Palma po ang tamang sagot. So Lily Luz po is our second winner. Send nyo po yung GCash nyo diyan sa GC kasi mamaya po we'll be sending 100 for the winner. Okay. So next question. Next question is, ano po yung next question? Ano po ang bagong dinagdag na awit at panunumpa? Ayan, bago po ito, ha, current event. Tuwing flag ceremony sa school at sa lahat ng government institution. Okay? Sige po. Sino po? Ano daw yung bagong dinagdag na awit? Di ba may dinagdag po? Balita po yan sa news ngayon, current news. Ano po yung dinagdag doon bukod sa Lupang Hinirang at Panatang Makabayan? Ano po yung dinagdag na kailangang awitin tuwing flag ceremony sa mga eskwelahan at government institution? Ayan, ang bagong Pilipinas. Okay, mukhang may nanalo na tayo. Bagong Pilipinas. Ange, sino yung nakasagot mo? Ayan, sino po? May tamang sagot na, parang may nakita na ako. Starla. Starla. Bagong Pilipinas. Okay. Bagong Pilipinas. Okay, thank you, Starla. So, 3 na yung winner natin. Gagaling, no? To, napapatunayan natin na talagang mga Pilipino. Last na lang. Ito po, sigurado ako ang makakasagot nito kung hindi si Ate Irene, si Ate Merlin, kung hindi si Ate Merlin, si
Ito sila ito makakasagot kasi kabisado nila to siya. Mas nauna to sila sa atin. Okay? So tingnan natin kung masasagot nila. Okay? So ang inaasahan ko talaga dito makasagot si Ate Merlin saka si Ate Irene. Okay? So tingnan natin. Okay, sa Panatang Makabayan, ano po yung blanco diyan? Yan. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang blank. Makabayan at masunurin sa batas. Sige po, ano po yung blank diyan? Pakisagot nga po. Ayun, mukhang mayroon na. May nakasagot na. Mamamayan. Sino yung nagsagot doon? Ayan, makabayan. So the answer is mamamayan. Ayan, makabayan. Sino po nagsagot? Mamamayan? Si Ma'am Jubel po nauna, sir, sa Ma'am akin. So, Jubel. Si Okay. Jobel, Jobel, So, Jobel. Jubel. Okay, so pakisend po ng inyong mga GCash right after this. Isisend ko po sa inyo yung 100 packs. 100 pesos. You win 100 pesos from Sir Tosh and Sir Chris. Totoo po. Magsisend po ako mamaya ng GCash. Send nyo po agad sa chat box. Pakisend na po yung apat na winner natin. Then I will be sending later. Thank you very much sa full participation po. Marami pong salamat at talaga naman napatunayan ko na kayo po ay Pilipino. Okay. So let me start now my presentation. Sabi nga namin ni Sir Tosh, thank God TGIS I am a salesperson. Okay, nagpapasalamat kami dyan. Pero bilang isang salesperson, alam ko po yung mga expression nyo. Okay? Hindi ko alam kung nandito sa papakita ko. No? Bilang isang ahente, minsan, ganito yung kadalasan nating nakikita o napag-uusapan. Ayan. Di ba? Month end na. Puta ka na ba? Yan. Binabanggit niyo po ba yan, mga SD, mga SDB siya nagtatanong nito? Month end na, habol benta tayo. Di ba? Mga ganong expression. Ano pa? Minsan ganito po ang mga expression pa natin bilang salesperson o ahente. Walang wifi. Wala din signal. Yan tulad sa amin ngayon nga. Okay? So, walang wifi. So, yan po ang buhay na natin ngayon since online. No? Walang wifi, walang signal. Okay, nga tayo. Sabi ko kanina dito, no, relax lang Chris, relax lang. May raraos din natin ang seminar. Okay. Pinasa mo na lahat ng document, kulang pa din. Ayan. Meron bang ganito? Meron bang mga hugot ng ahente? Okay. Ayan. So, ano pa? Matatapos na ang buwan, kailangan may benta. Okay. Tita Flore, alam ko kung sino nagsasabi sa inyo. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga expression natin? Okay. So, let's move on with the expression ng mga ahente. Okay. Buti pa yung puzzle na bubuo. Yung commission ko, hindi. Laki ng tax desk. Okay. Okay, mukhang nung panahon, ayan, natawa tuloy si Ma'am Merlin eh. Okay. Okay. So ano pa? Ano pa yung minsan? Kung kailan ka may benta, tsaka walang incentive. Naririnig ko to. Huwag nyo na. Aminin na natin. No? Kung kailan ka may benta, tsaka walang incentive. No? Pero hindi this year, may incentive tayo this year. Ano pa? Ito pa yung mga naririnig natin. Yung feeling na wala ka pang benta, tapos biglang nag-price increase yung focus project mo. Okay. Parang ito yata. Ewan ko, parang may nag-price increase. Di ba? Price increase. Inabutan ka ng price increase. Bakit? Naku, tutulog-tulog ka. Maraming benta. Ayun, Ma'am Irene, mamaya na po. Meron po akong magandang declaration dyan. Okay? So, okay, tingnan natin yung iba. No? Tingnan natin baka may positive naman yan. Okay. Ayan, lagyan mo daw ng haha para di ganon kadrama. Wala pa akong benta, haha. Sa iba siya nag-reserve. Ayan na, Ma'am Irene. Tagal ng komisyon. Ma'am Irene, anong gagawin? Haha. Haha. Tawagan mo na lang, Ma'am Irene. Okay? Okay, kaya nga ang topic namin ni Sir Tosh, thank God. Magpasalamat ka, di ba? Tagal ng komisyon, haha. Okay, so yan lang daw, no? Darating din yan. Darating din yan. Tama po. Darating din yan. Okay. So tingnan natin yung mga susunod pang expression o mga punchline ng mga ahente. Buti pa yung pintuan namin nakuklose ko. Yung client hindi.
Okay. So, meron bang gano'n? Meron bang gano'n? Buti pa yung pintuan namin araw-araw nako-close ko, no? Yung kliyente ko isang buwan na 'di ko pa mai-close. So, yung pintuan is araw-araw nako-close. Okay. So, ano pa? Ano pa? May mga hugot or punchline pa tayo. Yan. Ang daming tanong, hindi naman pala bibili. Daming tanong, hindi naman pala bibili, no? Naitanong na niya yata north to south, no? Wala naman pala siya, hindi naman pala bibili. INT din pala yung nagtatanong. Okay. So, let's move on to another. Yung nasa meeting place ka na, tapos hindi sumipot si client, di ba? Na-Indian ka. Di ba? Na-Indian. So, oo nga. Okay. So, next. Ano po ba? Ako, hinanap ni client, iba ang nag-entertain. Iba ang nagsara. Di ba? Ikaw ang nagbukas, iba ang nagsara. Okay? So, what else? What else? Ayan. Akala ko dati, pag may benta ka, lagi kang may pera. Ayan, Ma'am Irene, yun na yun. Okay? So, sige, tingnan po natin, mga ka-RCD. So, ito yung mga punchline na kailangan natin, alam mo yun, tingnan paminsan-minsan pero matuto, no? Ayan. I help, di ba? Ito positive naman. I help people find a place called home. Very positive, di ba? Nakakatulong tayo, no? Yan. Benta is hard if you are tamad. Yeah. Tatamad-tamad. Sabi nga ni boss, tayong mga mahihirap ay kailangan magsipag. Di ba? Yun ang sabi niya doon sa interview niya sa kanya ni Miss Corina Sanchez. Di ba? So, dapat masipag ka. No? Yes. Sabi nga po, nung kahapon po, yung, alam niyo po yung guest speaker doon sa graduation, sabi ni Mayor po ng Binyan, you work hard and you work smart, no? Hindi lang daw tayo kasi gusto natin don't work hard, work smarter, no? But sabi niya, mas maganda how about kung nagwo-work smarter ka na pero nagwo-work hard ka pa, di ba? Malayo ang mararating mo. Okay? So ano pa? Ito pa. Client, parang kape yan. Kailangan mong i-follow up para hindi manlamig. O sino yung mga nagtitimpla dyan ng kape tapos pinapalamig lang? Marami yan. Marami akong kilala dyan. Nagtitimpla ng kape tapos pinapalamig lang. Yan, no? Palamigin yung kape. No? Hindi na po yung kape. Milk tea na yan. Ice coffee na yan. Okay. So, dapat follow up, no? Consistent follow up. So, alam nyo guys, bakit ko ito pinapakita? It is because yung ganyang ideas, baliktarin nyo lang yung negative, makikita nyo yung tamang sagot. Yun po ang balanse ng buhay. Kung kaya nyo po nakikita nyo yung negative, punta kayo sa kabilang dulo. Yun po yung sagot niyan. Di ba? O, edi, pag sinabing huwag palamigin, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy. No? Strike while the iron is hot, sabi nga nila. Okay. So ano pa? Ito Ma'am Irene, para din sa iyo to. Ito yung mga type ng headache ng isang ahente. Okay? So, ito yung unang headache. Yan. Pag ang sakit mo nandito, sa may unahan, yan, nandyan, yung kulay pula, anong tawag dyan? Wala ko makita, sir. Wala ka makita. Nakikita niyo po ba yung picture? Wala naman. Migraine. Migraine na tayo, sir. Tumama sa mata. Sa migraine yata yan. Migraine. Galing ni Starla, migraine. Migraine nga ang tawag dyan. Okay? So, pag ang sakit ng ulo dyan, sa likod, Ayan, sa batok. sa batok, yan ay hypertension, di ba? Pag high blood ka, nandito, di ba? Nasa likod. Ito, pag ganyan ang sakit ng ulo mo, anong meron ka? High blood. Stroke na yan, stroke. Stroke na yan, sir. Yan ay stress. Stress. Ay, Dito, stress ba? Akala ko stroke. hanggang sa likod, stress. O, pag dumami yung stress, stroke. Okay? Okay? Okay, so natututo kayo ha. So, eto. Yan, ano yan? Namula lahat. High blood. Consumption. Ha? High blood, sir. High blood na. Ayan ang sakit yan. Delayed. Delay commission. Okay. So,
Yan, kailan pa kung pagputi na ng uwak, di ba? So, ganyan. Alin pa ang layo Ayan. patay na. Minsan ganyan, no? Haharap sa akin, pulang-pula na siya, no? Pala, delayed yung kami. Sir, tagal. Gawa nyo ng paraan, sir. Sir Tos, gising. Sabi no? Ginigising nyo kami ni Sir Tos. Sige, pandiko ko na lang order ko. Para makakain si baby. Sa akin, siguro sa akin, Monay na lang sa akin, Monay. Okay? Okay. Okay, so let's continue for our discussion. So, better mend your life. Mend your life, guys. No? Pag nakita mo yung negative, it's time for you to mend your life. No? Ayusin. No? Sabi ni Sir Tosh kanina, marami siyang binanggit sa ating behavior to mend your life para ayusin yung buhay niyo. Ano ba talaga ako ngayon? Remember who you are. Ako ay isang salesperson. Ako ay isang sales manager. Ako ay isang sales director. No? It's time for you to mend your sales. Kalahati na po ng taon, my dearest sellers of RCD. No? Ayusin po natin yung ating sales. Nasaan na ba tayo sa sales natin, sa ating commitment? And of course, it's time for you to mend the future. Ayusin po natin, no? Ngayon na po 'yan, no? Kailangan ng agarang action. Okay. So, ang TGIS po, hindi lamang po 'yan para sa salesperson, no? Hindi lang po lamang po 'yan para sa salesperson, kundi para po 'yan sa sales manager at para din po 'yan sa sales director. Yan po ang focus point namin ni Sir Tosh ng ating AVP para po ipabatid sa inyo ano ba yung mga tips, ano ba yung mga kailangan nyo in order for you to mend your life here in RCD para maayos po natin. Ano po ba yung mga bagay na yan? Alright? So, maswerte kayo. Kasi po kayo ay nasa sales. Maswerte po ba kayo na kayo ay nasa RCD at kayo po ay nasa sales? Yes. Yes. Bakit kayo maswerte? Ito po yung mga dahilan, 5 po, no? Unang-una, pag talagang ginawa nyo po yung part nyo, mataas po ang bayad dito, high pay. Malinaw ang career path natin. Very clear ang gusto natin patunguhan. Ano pa? There is growth opportunities. Diba? Araw-araw ba naman bibigyan ka ng maraming training seminar? Personality development, ang dami. Araw-araw, iba ang kausap mo. I don't think, guys, hindi po kayo matututo. Few years, way back, long time ago, ibang-iba kayo. Pansinin nyo yung sarili nyo, no? Lalong-lalo na po yung mga sales director natin na matatagal na. If they look back in the past 10 years, 20 years ago, you are very different now. So yung growth opportunities ay talagang nandiyan po, no? And ano pa? Always in demand, di ba? Lahat po ng negosyo, kung wala pong sales, di ba? Walang kita. And last thing, transferable po ang skill. Pwede nyong ituro. Di ba? Yung mga unit manager natin na nandito ngayon, pwede nyong turuan yan para naman ikaw ay matulungan. So, turuan at magkatulungan. So, that is why sales career is great. No? Sales career is great, no? And the most richest person in the planet ay nasa sales. Di po ba? Sino-sino po ba? Ayan. No? Yung mga kaibigan nating si Bill Gates, si Jeff Bezos, si Mark Zuckerberg. Sino nga ba itong huli? Warren Buffett. International. All of that are in sales. Mga billionaire. Sa lokal, lahat po yan nasa sales. Di ba? All of that is in the business of sales. Si Manny Villar, di ba? Nasa sales. Ayala, nasa sales. Sino to? Mega World, nasa sales. Henry C, nasa sales. Ito, RCD, nasa sales. Di ba? So we are proud, ladies and gentlemen, mga ka-RCD, we are proud as a salesman. And we are proud to be RCD. Maswerte po tayo na there is RCD na kumakalinga sa atin, na nagbibigay sa atin ng negosyo na ang walang ibang misyon kundi mapabuti kayo at ang pamilya nyo.
yan po ang hangarin ng ating chairman. Hindi lang po mga empleyado niya, kundi lahat po ng membro ng RCD. Okay? So, sales or selling improves your immune system. Alam niyo po ba yon? Na kung nasa sales ka, para kang may vitamins. No? Nai-improve yung iyong immune system. Bakit? Yung locomotion ng katawan mo sa araw-araw na ginawa ng Diyos na makipag-usap ka sa iba-ibang uri ng tao, iba-ibang profesyon, at iba-ibang ideas ang nakukuha mo, your immune system ng katawan mo ay nai-improve. Di ba pag nakarinig ka ng salesperson mo na medyo talaga namang very inspiring, yung reaction ng katawan mo very inspiring ka din. Nadadagdagan yung enerhiya at lalo mong pinagpapatuloy ang mission mo na makatulong hindi lang sa pamilya mo kundi sa kapwa mo. Sales and selling really improve your immune system. Di ba? So, maswerte tayo ay nasa sales. So, ito yung mga nakuha kong survey. O, tingnan nyo. 80% of marketing majors accept jobs in sale upon graduation. Okay? 50% of all college graduates will work in a sales role. Nasa sales sila. And 40% and 4% dyan of colleges ay nagtuturo ng sales. So may sales pa din. Okay? So ano pa yung mga nakuha kong information? 33% of sales professionals average 2 to 4 interactions with prospect in the sales process. O kanina tinuturo ng ating AVP yung sales process. No? So kailangan mo magkaroon ng interaction as a salesperson. So wag kang maghintay lang diyan sa pagbukas mo ng pinto, nandoon ka lang, wala ka nang ginawa. You need to interact. Okay? 75% of long-term job success depends on people skills, while only 25% on technical knowledge. Okay? So, kaya nga po, sinasabi natin kanina na yung growth opportunities sa real estate ay nandito po. Kasi tinuturuan po kayo dyan, ini-enhance yung inyong people skills. Kasi ang sabi natin, ang negosyo po natin may de-scarcity, ang negosyo natin ay people's business. So this is people's business, tao-tao. Pag wala kang tao dito, wala kang tao, wala kang negosyo. So this is people's business. Okay? So, yung technical knowledge na sinasabi natin, yan po ay natututunan yan. Okay? So 90% of decision makers surveyed says they never respond to cold outreach. Ano ba yung cold outreach? Ito yung mga ano ba yung cold outreach? Yung traditional, no? Traditional way of doing the business. Okay? So, pero alam niyo po, no, sabi nga ni boss, no, nung mag-meeting kami, no, sabi niya, very effective pa rin daw yung, yung nag-face to face, no, yung traditional, no, okay? So, but this is on survey lang po, no, hindi po ako may gawa niya, na, I just need to relate to the topic. And 51% of top sales focus on their effort on relationship building. Okay? So sabi natin kanina, ang negosyo natin, tandaan po this is people's business. And now, second thing, ang negosyo po natin ay relationship business. No? Pagka maganda po ang relasyon mo sa kapwa mo ahente, maganda po ang kita mo dito. Pag maganda ang relasyon mo sa ahente o sa client mo, maganda din po ang kita mo. Pangit ang relasyon mo, I should say, pangit ang kita mo. So this is a relationship business. Actually po, hindi naman talaga tayo, sabi nga ni Sir Tosh kanina, hindi naman tayo nagbibenta talaga. Ang sabi niya po kanina sa behavioral process, tayo ay nakikipag-relate muna. Diba? Ma'am Irene, tama po. So yun po ang ginagawa natin. We relate first before we sell. So relationship muna. Okay? And yan, sabi dito, sales doesn't get easier over time, you get better. You get stronger. Okay? So yan po ang principle, no?
Hindi naman madali talaga yung sales, no? Minsan yung marirecruit po ninyo, isang buwan walang benta, 2 buwan walang benta, 3 buwan walang benta. But the good thing, that person become better, become stronger because pinaparanas nyo po sa kanya yung buhay ng isang ahente. At pag nakabenta yan, I should say, pag na-nurture nyo yan, dire-diretso na po yan. Okay? Okay? You do not close a sale, you begin relationship. Those are, no? Sabi nga natin, this is a relationship business. Okay. 1 in 4 sales people plan to leave sales in 6 months. Okay, sabi nga natin, no? Ayan po yung timeline na sinasabi natin based on survey, na kailangan po talaga the first 3 months niya na stay sa atin, yung 3 to 6 months, kailangan maalagaan talaga natin ng gusto. Okay? So this is what? This is a survey doon sa mga sales people. Okay? Okay. So, ano ba yung mga skills na kailangan nyo? Oh, I would like to impart to you this top 5 skills sa sales. First is that confidence. Ano ba yung confidence, sir? Abay, kailangan ito ng isang ahente para po malabanan niya yung rejection. No? Pag hindi, and at the same time, ayan, sabi diyan, salesperson need confidence to shake off rejection and move to the next pitch with confidence na. So ano po ba yung mga ingredients ng isang pag-confident ka? So, kailangan mong mag-training. Kailangan mong magbasa. Sabi nga ni Sir Tosh kanina, yung cognitive, kailangan mong mag-research so that maging confident ka. Kailangan mong marami kang nakakausap na tao. Experience, no? Experience is the good teacher. Experience will make you confident, no? Kailangan pag nag-explain ka sa buyer mo, dapat napuntahan mo na yung project. That will give you confidence on how you will deliver the project. So confidence, kailangan po ninyong asikasuhin how to be confident enough. So ano yung second? Second, guys, is listening skills. Ayan. Importante ba yung listening, sir? Of course. No? Pagka dapat matuto kang makinig kung saan ka makikinig at saan ka magsasalita, no? Lalong-lalo na sa kliyente po, no? Lalo na nagsasalita si client, di pa nakakatapos, nagsasalita ka na. Okay? So, you should know how to listen. Ang isang magaling pong leader o ahente, mas marami yung listening niya kaysa talking, no? Lalong-lalo na pag may kaharap siyang kliyente, no? Sabi dito, this helps them better understand the customer. So, listening skills. Ano yung pangatlo? Number 3 is rapport building. Ayan, building relationship is essential in getting a sale and also yung long-term return sa atin. Pag maayos po ang relationship nyo, kahit pa yan 10 years ago na buyer nyo, pwede nyo pa rin siya maging buyer. Bakit? Maging maganda po yung relationship nyo. No? Nagki-care kayo sa kanya. Okay. Number 4 skills is, as a salespeople, you should have empathy. Ano ba yung empathy? No, naiintindihan mo, no? Naiintindihan mo yung kapwa mo ahente, no? Yung feelings niya, naiintindihan mo, yung nararamdaman niya, no? Sabi dito, empathy daw is gaining understanding from the customer perspective. Ayan, can help you uncover motivation and pain points. Diba? Dinadamayan mo siya, no? Yun. So, empathy po, very important yan sa atin. Then last is flexibility as a salespeople. Lalo na ngayon, nasa digital era na tayo. It is important that the SP is open to changes in a positive and constructive way. Okay? So dapat po ready kayo sa mga pagbabago. Huwag po kayong magalit pag may nagbago. Ang ibig sabihin po, pag may pagbabago, ibig sabihin yan, may nangyayari pong maganda either sa iyo or sa organization. Okay? So always look at it in a positive perspective. Okay? So be flexible. Okay? So those are the 5. And I would like to show to you, sabi nga ni Sir Tosh kanina, ang hindi lang po natin alam, sabi niya kanina, yung demography na sinasabi niya. Yung demography po, important yan sa atin. Knowing the population. No? Pag alam mo yung population, alam mo kung sino babentahan mo. Ito po yung mga generation na gusto ko tingnan ninyo kung saan ba kayo swak dyan. Saan ba kayo fit sa mga generation? O nasaan na ba kayo dyan? Okay? So ako, titingnan ko rin kung nasaan ako dyan. So most probably wala ako dyan sa 1924 na yan. No?
Feeling ko naman wala sa inyong nasa ganyang generation. So 1925 to 1945, the traditionalist or yung tinatawag po nating yung mga founder, no? Baby boomers, ayan, may baby boomers po ba dito? 1946. Then we have the Generation X, the Millennials, and the Gen Z. Ano po yung relevant nito, no? Yung GI generation, yan po yung mga founder. Sila yung nagtatayo ng company, no? Yung traditionalist, sila yung nagdi-develop, no? Developer ang mga traditionalist. So, founder nagtayo, developer yung nagdevelop, nagpalaki. Baby boomers, yan, sila yung builder, no? Dumadami. Okay? Then, yung Gen X, ito yung mga nagpapalago ng husto. No? Generation X. So, nandiyan kami ni Sir Tos, nandiyan ka ba? Parang wala yata. Parang ako lang nandyan. Ako dyan, Okay. ako dyan, sir. Ayan, Ma'am Irene. Tayo yung grower, hindi yung mani na grower. Yung grower na nagpapalago. Provide growth to the company. Ito yung mga Generation X. Yung millennial, no? Actually, yung millennial ngayon is getting older, no? Millennial are the innovator. Sila yung mga kung mapapansin nyo, lahat ng mga millennial po, magagaling ito mag-isip, no? They tend to mabilis sila mag-innovate ng isang bagay, no? And yung Gen Z or yung I generation o yung centennials, ito po naman yung inventor. Okay? So, kaya lang 2010 yan, no? Ano yung susunod na generation? Actually, we have this, yan, no? So, ang susunod po ng Generation Z, kasi tapos na tayo ng Gen Z, babalik tayo from 2010 to 2024 up to this year. Ang tawag po dyan is Generation Alpha. Babalik tayo sa letter A. At ang susunod niyan is yung mga ipapanganak naman ng Generation Beta. Okay? So, binigyan ko na kayo ng mga generation. At yung mga characteristics niyan, siyempre hindi pa pinapanganak yung 2025. Hindi ko pa alam, no? Kung ano yung mga itsura nila, no? Baka mukha silang iba na siguro itsura nila. Okay? Pero yung mga Generation Alpha, I think they are very changeable mind, no? Ito yung mga 2010 to 2020. Mabilis magbago yung kanilang isip, no? Pag hindi nila gusto lipat, pag hindi gusto lipat, pagka ayaw nila ng mabagal, gusto nila mabilis, no? So this is the fast-paced generation, yung Generation Alpha, no? Okay. So knowing that generation, alam niyo po kung sino yung tatargetin ninyong mga kliyente. Nasaan ba kayong stages diyan? Ano ba yung swak sa inyo, no? Yan po yung siguro pag-aaralan natin sa susunod. On which generation ang talagang maraming bumibili ng bahay. Okay. So this year is a great year to all of us. 2024 give us training, great training to all of us. So we should also end this year great. So tandaan niyo po, marami na po tayong pinagdaanan, no? Dumaan tayo ng taal. Dumaan tayo ng pandemic. Dumaan tayo ng iba-ibang typhoon, no? Marami tayong pinagdaanan na para tumibay po yung ating katauhan. Okay? So this crisis will pass. Hindi naman to unique sa iisa lang. This crisis is tough, but I should say, mga ka-RCD, you are much tougher than the crisis that we are experiencing. Okay? So, we are not alone. Huwag niyo pong isipin na pag nagkakaroon kayo ng crisis sa buhay, ay kayo ay mag-isa lang during this time. No. No? You are always with somebody. No? God is always with us. So, yan po ang hilingin nyo lagi. No? Pag nagtatrabaho kayo, tawagin nyo, Lord, samahan mo po ako sa pagbibenta. Kayo po ang aking leader. Samahan niyo po ako, paano po ito i-close, Lord? Samahan niyo po ako sa aking problema, kayo po ang manguna. Okay? So, you are never alone. Okay? So, sabi nga sa Philippians, Amen? 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Okay? So, do you know the story of Gideon? So, lagi ko po itong kinikwento sa inyo. Si Gideon po ay galing sa isang siya po ay galing sa isang pamilya na
na ano na nasa low, no, mababang pamilya. At si Gideon ay isa po sa mga kawal na pinatawag ni Lord para po i-defend ang mga Israelita, no? Para po i-defend sa mga Midianites. Ano ba yung mga Midianites? Yung Midianites po, ito yung mga nag-o-oppress, no? Sumasakop sa mga lupain, kinukuha yung mga camel, mga baka, mga sheep, no? Kinukuha, sinisira yung kanilang mga tahanan, so kaya yung mga Israelita namumuhay na lamang po sa mga kuweba. So isang araw po tinawag si Gideon ni Lord, no? Sabi ni makinig po kayo kasi may relation po ito sa 5-5 model. Okay. So si Gideon po pinatawag ni Lord. Sabi ni Lord, Gideon, ikaw ang napili ko, no? Huwag mong isipin kung saan ka galing. So ngayon sabi ni Gideon, bigyan mo ko ng sign. Bakit daw siya yung napili? Mag-miracle ka, sabi niya. So nag-miracle si God sa kanya. So first na miracle yung naghanda siya ng kambing at may tinapay doon at tinuro ng anghel, no, yung nagpatawag sa kanya, yung ng baston at naluto. Oh, sabi niya, so nanginig si Gideon, oh, ikaw nga, no, pinatatawag nga ako ni Lord. So yun. So maraming miracles po ang nangyari kay Gideon bago siya pumayag na pangunahan po yung mga Israelita. Okay? So yung Midianites po, marami. No? Marami sa Middle East po ito. Marami sila, 100,000. Okay? So, yun nga po, no? Sabi niya, nandoon na siya sa gitna, no? Fast forward, nandoon na siya sa grupo, no? Isang division. No? Pagpalagay natin, Platinum Division. Isang division, nandoon si Gideon. Sabi niya, pamunuan mo ito, Gideon. Sabi ni Lord, no? Kaya lang masyadong marami. Masyadong marami yung Gideon. You put your men to a test. Okay, sabi ni Gideon, o sige, Lord, isasubmit ko sila sa test. So, inipon niya yung mga tao niya, siguro 500 men. Inipon niya. Ano? It's 1,000. No? 1,000 armies. Inipon niya. Ang unang salita ni Gideon, sino yung gustong sumama sa akin? Yung ayaw, umuwi na. Okay? So, umuwi po yung 300. Ang naiwan, 700 lang. Sabi ni Lord, Gideon, masyadong marami pa yan. You submit it to a test. Okay? Kinaumagahan, sinama ni Gideon, yung mga tao niya, dinala po sa isang river. Ang sabi ni Gideon, sabi ni Lord, painumin mo sila, Gideon, sa batis. At pagmasdan mo, kung sino yung iinom na parang aso, pauwiin mo. At yung iinom sa kamay niya, yun ang kunin mo na maging iyong armies. Ayun, nangyari po, marami po ang uminom doon sa batis na parang aso. Yan, nakita nyo sa larawan. Yung iba po sa kamay niya. So ang ibig pong sabihin, ang natira na lang po, yung 400 ay uminom na parang aso. So 700 minus 400, 300 na lang po yung tao ni Gideon. Sabi ni Lord, Gideon, tama na yan. No? Tama na yang tao mo. Sabi ni Gideon, Lord, hindi mo ba nakita ang kalaban ko 100,000? Binawasan mo pa ako. Ginawa mo pang 300 na lang. Ano ang laban ko diyan sa 100,000 na Midianites? Sabi ni Lord, huwag kang mag-alala, andyan ako sa tabi mo at ikaw ay mananalo. So pinakuha si Gideon, nag-surveillance sila doon sa Midianites, pinakuha si Gideon ng mga gamit, yung sulo, yung basin, at yung trumpet. Sabi niya, yan ang gagamitin mong armas sa paglusob mo. So lumusob sila hating gabi. Hating gabi. Hating gabi siya lumusob at sabi ni Gideon, sundan nyo lang yung gagawin ko. Alam niyo po ba kung ano ginawa nila? Habang nakapalibot sila doon sa gilid ng kampo ng Midianites, hinipa nila yung trumpeta in the middle of the night, na tulog yung mga Midianites. No? Hinipa nila yung trumpet ng 300 men at binasag sabay-sabay yung basin. No? At sumisigaw sila na this is for the Yahweh and this is for Gideon. At sabay-sabay po nilang itinaas yung kanilang sulo.
At dahil doon, nagpanic ang mga Midianites. Hindi alam kung anong gagawin. Nagkagulo po sila. Nagkaroon ng stampede. Ayan, hanggang sa sila mismo ang gumapi, no? Sila mismo ang nagpatayan. Okay, so with that, nanalo po si Gideon with that simple tool na ginamit niya. Okay? So ano po ang ibig kong sabihin doon sa kwento ni Gideon? Basahin niyo po ito, maganda po ang kwento ni Gideon. Okay? So, ladies and gentlemen, sometimes God put us in test. Minsan bibigyan tayo problem. Okay? Sometimes God lessen our strength. Minsan binibigyan ka ng sakit, no? Sa katayuan ni Gideon, ano ba yung binawasan yung army niya, di ba? Ano po madalas sabihin ni boss? Hindi ko kailangan ng maraming unit manager. Ang kailangan ko lang 5. No? Ang kailangan ko lang 5. Okay? Sometimes God lessen our resources. Di ba? Ito lang gamitin mo. Ito ka lang kasi kaya mong i-handle yan. So, madali i-manage Gideon pag ganyan lang ang tao. Okay? So, yun po ang ibig kong sabihin. So, gusto lang po sabihin sa atin ni Lord, no? Bakit po tayo binabawasan? Bakit po tayo nililesen yung ating resources? In order to tell us, ladies and gentlemen, na tayo ay yan. Hope. Alam niyo po ba yung hope? In order to tell us na tayo ay 0 kung wala si Lord. Na ikaw lang mismo, you salesperson ay sakto lang. No? Walang iba, ikaw na mismo. At hindi lang yan. No? Kailangan mo ng kasalo. Okay? So, hindi po coke. No? Gusto ko lang sabihin ni Lord na you are 0 without the Lord. At ikaw lang ay sakto, ikaw mismo. At kailangan kasalo mo siya sa lahat ng activity mo. Okay? So, if we are lessened, if we are empty, and if we are scarcity, may kakulangan po tayo sa buhay, it's time for all of us to be close, very close, intimate. It's time for us to be humane enough, no? Humility, no? Yung sabi nga, no, the enemy of success is success, umabot sa ulo mo. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, no? Hindi po kailangan natin. In this time that we are lessened, we should be humane enough, no? Create a strategy, dumiskarte, and be fearless, no? Fearlessness. Okay? So, always remember, mga ka-RCD, the lowest point in your life were the most transformational. So, wag ho niyong isipin. Doon kay Gideon, gusto lang ipakita sa kanya ni Lord na habang binabawasan tayo ni Lord, wag ka daw magreklamo. Tingnan mo kung ano yung positive na mangyayari. Okay? So, as a salesperson right now, be thankful. Always seek God's help. No? Ang isipin nyo po ngayon, you are lucky because you are alive. No? At ang being a salesperson, wag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nawawala sa live life. You are still in demand. At tayo ang basic needs. We are lucky because we have our upline. No? We are lucky because we are part of the economy. We are growing despite of crisis. Di ba? Kailan mataas ang benta natin? Nung pandemic, di ba? And we are the source of living and inspiration. We have earnings to expect. We still have the company. We call it RCD. Okay? So, you better stop, look, and listen. No? Stop complaining. Stop the negativity. Stop destroying your image. Stop worrying. Stop the burdensome. Lahat ng pagpabigat, itigil na natin yan. The second half of the year, be positive. Okay? And look on the beauty of life. O, tingnan nyo yung magaganda. No? Look on the positivity, on the virtues and values. And look always for the solution. No? Pagka daw hindi ka parte ng solution, you are part of the problem. And listen, ladies and gentlemen. Listen to the word of God. Listen to your leader.
Listen to the mission, vision, listen to the values, and listen to your heart. No? Kaya nga, kung titingnan nyo yung heart, pag tinanggal nyo po yung H saka yung T, yung ear po ang makikita nyo. Heart that listen. Okay? So, alam nyo mga ka-RCD, hindi po tayo maswerte. No? Yung good fortunes happen kapag ang pagkakataon nagpanagpo yung inyong pinaplano sa buhay. Good fortunes happen when opportunity meets planning. Okay? So it's not about the new now. No, hindi yung dahil bago na ang era ngayon. It's about making the better now. Gawin niyo pong maganda yung hinaharap natin para yung future, yan, kailangan yung pagbutihin pa mga sales director, sales manager, and salesperson. Make this now a better. No? Better than ever. Okay? And look at the world differently. No? You are free to soar unfettered, like the sun radiates your light, like the river flow, like an eagle fly high. You find your purpose when you find your happiness. Okay? So, my dear ka-RCD, always follow the golden rule. No? Do unto others as you would have them do unto you. So, kung ano yung makakasama sa'yo, ladies and gentlemen, makakasama din yon sa kapwa-ahente natin. Okay? Seize your moment. Make the best of the day. Huwag niyo pong hayaang lumipas ang isang araw kasi hindi niyo na kayang balikan yon, no? Kailangan seize the moment, no? Seize your day every day. Whatever you can do, whatever the best or the very best that you can do it now. Always remember that we are only a passers-by in this earth. No? Passers-by lang tayo. Hindi na natin pwedeng balikan pa yung nangyari na. Okay? So with that, I would like everyone to invite you to a short prayer before we end. Let us bow and our heads and feel the presence of the Lord. God of compassion and mercy, we turn to you. We seek your help in our distress. We will always seek to be light for others, bringing hope in our place of despair. Pour out, we pray, your consoling love upon our brothers and sisters in Bicol, no? Lalong-lalo na po, may mga typhoid, bring comfort to those who need. Heavenly Father, you're always with us. May we never forget your enduring love with your light, our path even on the darkest time. Amen. Okay? So, with that, thank you and congratulations, RCD Ignite 2024. Marami pong salamat. And may the TGIS give you idea. Thank you po. Thank you. Thank you, Sir Dos. Thank you, boss. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, guys. Keep safe. Congratulations Thank you. po. Congratulations, sir. God bless. Si Madam Didan nasa jeep pa. Hello po. Pagka-send po ng GCash yung mga nanalo. Ange, pabigay sa akin yung GCash number.
Ma'am Lily, ma'am, pasan po ako ng GCash. Okay na po, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Send na lang po namin. Salamat, ma'am. Ange, pabigay sa akin dito sa baba. Opo, sir. Bye, everyone. Shutdown ko na po. Bye-bye. God bless. Salamat, sir.